Bossing, ano nangyari? Noong mga nakaraang araw, mga bossing, noong mga nakaraang araw, ang gusto mangyari ng grupo ni Tito Soto, masulot etong mga nandiyan sa majority, masulot. Ngayon, dyan sa majority, meron silang taong napipisel, mga 5. Si Bato de la Rosa, si Bongo, si Chis Escudero, si Villanueva, at saka yan si Jinggoy. Yan 5 na yan. Yan 5 na yan. Si Bato de la Rosa, nagtagumpay na sila, may ICC. Pero meron pang 4. Yun si Bongo na meron ding nalalapit na ICC warrant. Si Chis Escudero na inuugnay naman nila sa kaso sa Comelec. Si Villanueva na meron ding issue sa flood control, at saka si Jinggoy na na easy target katulad ni Senator Bong Revilla. Tinatakot daw nila yung mga yan tungkol sa mga kaso nila. Oo, pero matitikas itong mga ito eh. Hindi sila nagpatakot. Ang tagal na nila sa posisyon. Si Jinggoy Estrada nakakulong na yan ng walang kasalanan. So mano ba naman na maulit yan? Wala siyang pakialam. Naranasan niya na yan eh. So hindi na siya pwedeng takutin. Okay? Katulad ng sinasabi ko, itong mga ito inuugnay nila sa pagnanakaw sa flood control. Samantalang, ang arkitekto ng pagnanakaw sa flood control, si Bunoan, si Alcantara, at saka si Bernardo. Actually, si Alcantara at Bernardo talaga yan. Si Bunoan, bago man lang siya sa DPWH. Pero yung Alcantara at Bernardo, matagal na yan na gumagawa ng scam dyan sa DPWH. Kaya kung sino yung uupo, i-offer nila yung scam nila. Kung papayag, go, kikita tayo. Kung hindi, trabaho tayo. Sila talaga ang mastermind dyan sa DPWH. Pero hindi gagana yung kanilang scam sa DPWH kung hindi popondohan at hindi papayagan ng una, Appropriations Committee Chairman, ng Kongreso, ng Speaker of the House, at ng Presidente na pumipirma ng mga budget insertions. Okay? So, klaro yon na kapag umokay ka kay Bernardo at kay Alcantara, kasabwat ka na. At dahil ikaw ang nag-activate ng scam nila, ikaw yung mastermind. Si Bongbong, si Romualdez, at saka si Zaldico ang mastermind. Hindi ba? Ganun yun. Ganun lang naman yun. So, ngayon, mga bossing, si Bong Revilla, trabaho naman yan ng mga senador na mag-request ng mga proyekto para sa constituents nila. Ngayon, sabi nila, Cavite siya, Bulacan. Bakit Bulacan? Kasi nga, ang constituency ng isang senador, buong Pilipinas. So, pwede siyang magpagawa ng proyekto sa Mindanao, mula Apari hanggang Hulo, pwede siyang mag-request ng proyekto according doon sa request sa kanya ng tao. So, yung request na project sa kanya. Ang tanong, napunta ba sa kanya yung kickback? Kasi ang sinasabi nila Alcantara, may kickback daw. Wala namang nagpapatunay, walang ebidensya na nagpadala ng pera doon, na may kickback, na may CCTV footage man lang, picture man lang, katulad no sa 18 Marines, walang nakita na ganun. So kung walang nakita nga walang ebidensya, nung nakaraang mga hearing ni Senator Bong Revilla, wala nang nakitang mga ebidensya, 12 yung pinatawag ng mga tao ron, walang nagturo na direkta sa kanya. Ang ini-explain lang nila doon, papaano gumagana yung corruption doon sa sistema, pero walang ni isa na nakapagpatunay na si Bong Revilla ay nakatanggap ng kickback. Ganun din ang gagawin nila dito. Pinakamadaling target kasi si Bong Revilla, ganun din ang gagawin nila dito kay Jinggoy. Kita mo, dahil hindi lumipat si Jinggoy o biglang may inactivate kagad ng ombudsman, yung kaso pinakakasuhan na siya sa DOJ, di ba? Doon mo malalaman na talagang politically motivated lahat ng mga nangyayari na ito. This is all about politics. And hindi tayo dapat pumapayag kasi ang daming problema ng Pilipinas, tapos etong mga ganito ginagawa natin. Makakasuhan na si Jinggoy Estrada, pero si Martin Romualdez hanggang ngayon hindi pa rin. Bakit? Nag-aaway-away na kayo kunyari, tapos hindi pa rin nakakasuhan si Martin Romualdez. Ito ang rason kung bakit itong papakaso kay Jinggoy Estrada ay ang resulta ng hindi niya pagpanig sa demonyong mga senador. Tila nanganganib malagasan ang bagong mayorya sa Senado. Pinakakasuhan Nanganganib malagasan ang bagong mayorya. Yun lang naman talagang gusto nila, humina yung majority ngayon. Is Senate under attack? Yes. Senate is under attack physically and under attack politically. Kasi ang lahat ng kinakasuhan nasa majority. At ang effect niyan is hihina yung hold ni Senator Cayetano sa kanyang kapangyarihan. So is the Senate under attack? Yes. So bobo ba si Claire Castro? Yes. Sabi nga ni Guanzon kung siya daw ang babaeng dragon,
si Claire Castro daw ang babaeng gadon dahil bobo. Abogado na bobo. Is the Senate under attack or was the Senate under attack? Yes. It was under attack by NBI and now being attacked by DOJ and the Ombudsman. Why? Papakasuhan na si Jinggoy Estrada. Kasi si Jinggoy hindi lumipat. Yung dalawang mga bilyar ang tatapang din ha. Binubuksan na naman yung kaso ng kanilang ng Prime Water. Pero yung dalawang bilyar hindi na nagpatakot. Puta, ba't ka matatakot? Kayo yung pinakamayaman sa Pilipinas, matatakot kayo? Hindi pwede yan. Wala na kayong matatakot. Bakit? Kasi nga si Bongbong pababa na eh. Palabas na si Bongbong, pa-exit na si Bongbong eh. Bakit ka pa matatakot kay Bongbong? Hindi na nga takot kay Bongbong yung mga Pilipino eh. Ikaw matatakot ka kay Bongbong, nasa kapangyarihan ka. All the more, mag-e-election ngayon, ang dami-dami mong pera, ang dami manghihingi sa iyo ng mga campaign funds. Ba't ka matatakot, di ba? Na kasi ng DOJ si Senador Jinggoy Estrada dahil sa flood control scandal. Ang detalye sa agenda report ni Joash Malimbag. Nakakasuhan na ng Department of Justice sina Senator Jinggoy Estrada, former DPWH Secretary Manuel Bonoan at ilan pang opisyal. Simon, tagal-tagal na nito ni Bonoan. Ang tagal-tagal na nito ni Bonoan na involved. Ngayon pa lang siya pakakasuhan. Kasi si Jinggoy Estrada. Pakakasuhan pa. Si Senator Revilla na ikulong na nila tapos itong mga ito hindi pa rin naikulong. Ang klase yan. Para lang masabi na may naipakulong sila. Ng DPWH sa Office of the Ombudsman. Yan ay matapos ang kanilang naging investigasyon sa mga anomalyang kinasasangkutan umano ng mga personalidad sa flood control scandal. Kabilang sa mga kasong recommended for filing ng DOJ prosecutors, ang plunder, violation sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act, direct bribery at corruption of public officials. Following months of evaluation, the submission of counter-affidavits and extensive evidence gathering, the DOJ panel concluded that there is an interconnected network of public officers who abused their official designations to manipulate project specifications. Pero huwag kayong mag-alala. Huwag kayong mag-alala. Kasi even si Senator Leila de Lima, nung nakakulong siya, nag-function pa din siya as senator. Si Bato de la Rosa, kahit in hiding siya, nag-function pa din siya as a senator. May mga ginagawa pa rin silang legislation. Bukas pa naman yung mga opisina nila dyan. At makakaboto pa rin yung mga yan kahit nasa kulungan sila. Hindi ibig sabihin na nakakulong sila, hindi na sila pwedeng bumoto. Senador pa din kasi sila eh. Okay, ito pang gigipit lang ito. Nakulong ka na ng ilang taon. Gusto mo ba makulong ulit? Sabi nga ni Jinggoy, tanginan niyo, matanda na ako. Di gusto niyo, ikulong niyo ako ng ikulong, okay lang. Senador pa rin naman siya, di ba? Clear. Si Leila de Lima nga, kahit na nakakulong, tumakbo pang senadora, natalo nga lang. So kung halimbawa matatapos ang pagiging senador ni Jinggoy sa 2022. Sa 2028 pala. Kung meron pa siyang isang term na pwedeng takbuhan, mananalo pa rin yan dahil kapag ikaw dumikit ka sa mga Duterte, lalong-lalo na sa ngayon, sigurado ko susuportahan ka ng taong bayan. Ang suporta ng taong bayan nasa mga Duterte. Tingnan niyo sa social media. Budgets and rigged public bidding workflows. Bukod kay Senator Estrada, kabilang din sa mga senador na sangkot sa mga nakabinbing flood control investigations, si Senator Joel Villanueva, kasama ang dalawa sa bagong majority bloc. Nakaramihan ay binubuo ng Duterte-allied senators. Bagaman nanindigan ng mga senator judge na magiging impartial sila sa kanilang boto sa impeachment, posible umano itong makaapekto sa magiging Senate conviction ni Vice President Sara Duterte sa impeachment court. Sa ilalim kasi ng konstitusyon, kinakailangan ang at least 2/3 of the Senate vote o boto ng 16 na senador para mapagtibay ang magiging hatol ng impeachment court kay VP Sara. Kasalukuyang binubuo ng 13 members ang majority na kinabibilangan ni Estrada, Villanueva at ng on the run na si Senator Bato. Ibig sabihin, sakaling tuluyang sampahan ng kaso ng ombudsman si Senator Estrada sa Sandigan Bayan, malalagasan na naman ng physically present members. Physically present, pero function as a senator, meron pa rin silang karapatan na bumoto. So physical, mababawasan sila, pero kung solid yung 13 votes nila for VP Sara, 13 votes pa din yan. Ang current majority bloc na posibleng asahan ng Duterte camp sa gitna ng impeachment trial. Samantala, ayon din sa resolusyon ng DOJ, pinaalis sa final criminal information na isasampa sa korte ang state witnesses na sina Henry Alcantara. Yan yung pinakagago sa lahat. Aalisin sa mga kakasuhan itong Bernardo at saka Alcantara. Di ba? Ay na sila ang ulo, pinuno ng mga pagnanakaw dyan. Sila yung nagkakasino, naglalaban ng pera. Sila yung mga nagsole ng mga ninakaw nila sa Pilipinas. Nagsoli ng pera, nagsoli ng mga sasakyan. Umamin sila na may mga ginawa silang kabulastugan at pagnanakaw sa pera ng gobyerno tapos hindi makakasuhan. Tapos yung mga proponents lang,
Proponents na di umano porsyento lang, kickback lang ang napunta sa kanila. Sila yung makukulong, tapos yung mga mastermind. Yung mga gumawa ng katarantaduhan at idinamay lang dahil lang sa salita itong mga tao na ito, utang ina, hindi sila makukulong, hindi sila makakasuhan. Saan ka pa? Nasaan ang hustisya niyan? Kung yung lahat ng magnanakaw makakatakas, tapos lahat ng mga less guilty or least guilty, sila yung makukulong as fall guy. Hindi tayo dapat pumayag na ganyan. Itong dalawang to, itong Bernardo na ito daw ang pinakamayaman na USEC sa buong mundo. Ang ina nito, ang dami daw nitong mga properties sa ibang bansa. Kaya nga daw ang aga nito nag-retire dahil puno na yung bahay niya ng pera eh. Hindi niya na alam kung saan niya ilalagay. Maaga nagretiro ito, mga bossing. Oh. Tapos sila yung meron silang mga alagad. Ito, isugal ninyo. 10 million sa'yo, 10 million sa'yo, 10 million sa'yo. Papasok yan sila sa casino. Pagdating sa casino, yung 10 million nila, gagawin nilang chips. Gagawin nilang mga pera ng casino para ipantaya. Kasi ang pinantataya sa casino, hindi naman cash kundi chips. Gagawin nilang chips yon. Magsusugal sila ng halagang 1 million. Halimbawa, doon sa 10 million na dala nila, matatalo yun. Yun na yung yun na yung parang kita ng casino doon sa paglalaban nila ng pera. Kasi kapag bumalik sila doon sa cashier at pinakash nila ulit yung pera nila, may resibo yan yung ipapa-encash nila. Halimbawa, sa 10 million na i-kinash in nila, pag nag-cash out sila, 9 million na lang yun. Meron yun, at saka hindi na pera na ibibigay sa kanila, yung cheque na lang. Cheque na i-issue ng PAGCOR. Pag in-issue ng PAGCOR yung cheque na yun, dadalhin nila yun doon sa bangko, malinis na yung pera na yun, hindi na yung galing sa kabulastugan. Kasi nakalagay doon, casino money yun, napanalunan nila sa casino. Kasi hindi naman nilalagay dyan kung napanalunan mo o napatalo mo, kung magkano ba yung ipinasok mong pera sa inilabas mo. Basta importante, legal na yung pera na yun. Kung galing yung pera na yun sa pagnanakaw sa gobyerno, papasok yun sa casino, tapos ilalabas nila ulit, malinis na pera na yun. Pagka in-audit sila ng AMLAC, saan galing tong pera na to? Ba't may pumasok sa yung 10 milyon? Kasi nanalo ko sa sugal eh. Nagbayad ka na ba ng tax, ang gambling tax? Oo. So nababawasan lang yung ninanakaw nila na pera, nababawasan lang ng kote para maging legal yung pera nila. Sila ang may pakanan yan. Umamin man si Bryce Hernandez at saka na hinahati-hati yung pera sa kanila para isugal. Kapag nanalo, di sa kanila na yung pinanalunan. Pero pag natalo, ganun pa rin, ilalabas pa rin nila yung pera na na malinis na. Na siya, kumbaga nalaban na yung pera, hindi na siya kung saan-saan nanggaling. Kasabwat din yung mga casino eh. Kaya nga sabi ko sa inyo, may investigasyon na ba na nangyari? Tungkol dyan sa mga casino na yan na inamin, Soler, di ba? Okada, inamin nitong mga ito eh. Naimbestigahan na ba yung mga casino na yan? Hindi pa. Bakit? Kasi nga, putang ina, matitindi pera nitong mga to, napakarami ng pera nitong mga to para i-offer doon sa mga otoridad para hindi sila makulong. Ayan na nga. Hindi sila makukulong. Saan ka pa? Berto Bernardo at Gerard Opulencia. Sa kabila nito, maaari pa rin magsagawa ang ombudsman ng isang independent review. Ibig sabihin, maaari nitong pagtibayin, amendahan o baliktarin ang findings ng DOJ. Para sa agenda. Yan ang yan ang totoong nangyayari sa bayang Pilipinas, mga bossing. Pera-pera lang. Masaya ba kayo? Natuwa ba kayo sa ating balita? Sabi ko naman sa inyo, we will try to make it light as possible. Hindi kayo masyadong may stress. Kupalin natin sila, murahin natin sila. At i-expose natin lahat ng mga kabulastugan nila. So if you like this video, please subscribe, like, share, at magpakulay ka na rin. Para everybody happy, hindi ba? Para makita ng mga sambayanan kung gaano tayo ginagago nitong administrasyon na ito. Mabuhay ang bayang Pilipinas. Kita-kita po tayo ulit sa susunod na vlog. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan, di matitinag, di matatakot. Para sa bayan, tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga
mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuunan, dahil bayan muna bago ang sarili. Bago ang sarili. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Banateros ang sigaw, katotohanan ang laban. Sa harap